So, hi guys. So, ito mag-story tayo guys. Kakatapos ko lang maligo, wala pa akong suklay. At kumakain ako. So, habang kumakain, gusto ko mag-story. Eh, free time ko ngayon guys, wala sila. So, ganito yun guys, yung story ako guys. kaya nakikita nyo sa akin guys, sobrang determinado ako sa lahat ng mga ginagawa ko. Pag gusto ko talagang gawin. At saka, madalas ako naaawa. Lagi ako naaawa ba. At saka yung puso ko talaga nasa, pamilya. Kasi alam nyo ba guys, bata pa kasi ako. Namulat kasi ako sa mga mahirap na gawain. Tsaka yung mga nakikita sa mga magulang ko. Na kung gaano sila kasipag ng mga bata pa kami. Kasi anim kami. Tapos, yung mga magulang ko, simpleng tao lang naman sila. Simple lang naman kami. Makakain sa 3 araw, makabili ng pangangailangan ng mga simple lang. Yun lang ma-provide nila kasi simple lang din naman hanap buhay nila. Kaya nung bata pa ako, parang pumasok sa utak ko yung mga ginagawa nila guys na tudo kayod, ganyan. Ginagawa lahat para sa amin. Tsaka sakitin pa kami nung maliit pa kami guys, nung mga bata pa kami. Madalas kami inaasma, yung hinihika. Hubak ba guys? Sa Bisaya. Puro kami may ganun, nung maliliit pa kami. So, hindi biro yung magkaroon ng ganyan na mga anak. Kasi, kailangan talaga marunong ka maghamdol sa mga bata at marunong kang gumawa ng diskarte kung paano mo yun magagamot. Kasi yung mama ko, doon ko nakikita sa kanya yung sobrang maasikaso sa amin. Nakikita ko talaga yung bata kami. Kahit gaano yan siya kabisi pagdating sa amin guys, nagkakasakit. Hindi niya talaga kami pinapabayaan. Ginagawa niya lahat para magiging okay. Tsaka ginagampanan niya yung pagiging ina at saka pagiging asawa sa papa ko. Kaya, simula nung bata pa ako guys, talagang pumasok na sa utak ko kasi mahirap talaga ang buhay dati guys. Although nakakabili naman ng pero hindi yung bibili mo lahat ng gusto mo. Tsaka pag hindi ka magsikap, wala kang kakainin. Ganun ba? Namulat ako sa ganun. Tapos nakikita ko lagi nagtatrabaho. Lagi nagtatrabaho para lang makakain, maiprovide ang mga pangangailangan. Tapos yung gustong-gusto kong tumulong, tapos wala akong magawa kasi nga bata pa. Yun, doon simula nung nagkaisip na ako. Kaya yung bata pa ako, matured na ako mag-isip at marunong na ako sa mga gawain kung ano yung maitutulong ko. Ginagawa ko yun. Kasi nandun yung, siguro bata pa talaga ako, maawain na talaga ako, at saka yung masipag ba guys. Although palagi akong gumagala-gala, pero nandun na yun sa yung pagkabata ko, yung pagiging maawain at masipag at mapagkumbaba sa lahat. Bata pa ko, alam ko yun. Kasi alam naman natin yun, bawat isa kilala naman natin ang sarili natin, di ba? So bata pa lang, alam ko na talaga kung ano ako. Kaya yun yung bata ako na nakita ko sa mga magulang ko. Sobrang sipag nila. Yung papa ko naman, simple lang naman, mangingisda lang. Ay, hindi ko nilalang yung mangingisda kasi marami din naman nakapagtapos ng pag-aaral to sa pangingisda lang. Naaawa lang ako ba? Kasi hindi naman, kung ikumpara natin sa mga professional na mga trabaho, mababa lang talaga yung mga ng mangingisda. Pero proud ako sa kanila kasi napagtapos nila yung mga anak. Yun lang, naaawa ako. Kasi hindi biro yung trabaho sa pangingisda. Tapos yun, nakikita ko sa papa ko. Pag dumadating siya sa laot guys. Pag dumadating siya, nagsa-sideline pa yan siya. Pupunta na naman siya sa dagat. Tanghaling tapat. Kulang pa yan siya ng tulog. Tapos mangunguha na naman siya ng isda para may idadagdag sa kita. At saka para ma-provide kami lahat na hindi man lang kami nila makita na nahihirapan sa pagkain, ganyan. Kaya sobrang na-appreciate ko yung mga ginagawa ng mga magulang ko nung bata pa kami. Kasi biruin mo, 6 kami. Lahat nila kami. Napalaki nila kami ng maayos. At hindi kami nila pinabayaan puno ng pagmamahal. Kaya nga lumaki kami na may pagmamahal sa isa't isa kasi yun ang pinakita nila sa amin. Kaya ang masasabi ko din, yung pagpapalaki sa anak, depende din yun sa magulang. Kasi kami, lumaki kami ng, kahit napapalo kami ng mga magulang namin, pero punong-puno kami ng pagmamahal. Kasi yun ang nakikita namin sa mga magulang namin. Hindi yung mama ko at papa, hindi sila mahilig magmura. Kaya kami, lumaki din kami, hindi kami nagmumura. At saka puno kami sa love. At saka yung pagdisiplina guys. Yung pagdidisiplina kasi dati pa, kahit na
magkabukol-bukol naman dyan. Basta yung madisiplina ka lang nila, yun na-adapt namin yun guys hanggang lumaki kami. Ganun kami, hindi kami mahilig makipag-away, hindi kami mahilig makipag-ano sa mga ano. Napalaki nila kami ng may disiplina at pagmamahal. Kaya yung ano, yung mga anak, minsan nabibase din yung pagpapalaki ng anak sa ugali ng mga anak. Kasi yun ang naranasan namin. Kaya siguro lumaki kami ng marespeto at may galang at saka may awa sa mga magulang at sa magkakapatid. Hindi kami nag-aaway-away. Siguro hindi mawawala yung tampuhan pero nagkakaayos din kami. Pero bawal sa amin magsabihan kami ng hindi maganda. Yun. Hindi naman namin ginagawang rule yun pero nasa puso na namin isa na. Kasi nandun na yung ano yung respeto. Tapos yun na yun guys. Naawa ako sa mga magulang ko nung bata pa ako. Nag-aaral pa ako dati. Nakikita ko siya naglalabay, lahat, nagluluto. Nagsimula akong nagampanan ko yung mga trabaho ko. Grade 4. Grade 4 ako yung marunong na talaga ako sa lahat na paano mag-timetable ba sa mga gawain guys kung sunod-sunurin. Doon nagsimula na bata pa lang ako. Marunong na akong mag-ano kung ano yung mga gawain na pwede kong gagawin. Tsaka yung maitulong, ganun. Bata pa ako na ano sa mga ganyan. Kaya pumasok sa utak ko yung mga nakikita ko sa mga magulang ko na balang araw pag lumaki ako. Tutulong ako ba guys, nandun talaga lagi yung awa at yung pagka, maawain. Nandun talaga. Kaya hindi yun nawala sa utak ko yung pinangako ko nung bata ako. Kaya nung malaki ako guys, nag-aaral ako. Kahit wala akong maibigay sa mama ko, ang ginagawa ko, pagtulong sa trabaho, hindi ako nagtatamad-tamad. Kahit nahihirapan ako, kaya nga nagiging boyish ako magkilos kasi lahat ng trabaho ng panlalaki sa akin napunta. Mag-igib ng tubig, magsibak, magbubuhat ng mga sako-sako na kahoy kasi sa amin pag nagbagyo, maraming mga kahoy sa baybay. Ako lang ang ako yung napagkatiwalaan sa mga trabaho na panglalaki, kaya hindi ako nagiging mahinhin. Lahat, mag-akyat ng bubong, pag tag-ulan, mag-igib ng tubig, lahat. Ako lang lahat, nasa akin ang trabaho na mabigat. Magligot ng baboy, 3 piraso. Akin lang lahat, bawat papasok ko sa eskwelahan, iniigiban ko ng tubig yung mama ko. Ayoko yung mahirapan sa ganong paraan. Yun ang ginagawa ko na makatulong ako sa magulang ko. Kaya nung habang nag-aaral ako, syempre nakikita ko yung hirap ng buhay kasi hindi naman kami yung nakakain naman ng tama. Yung bang nakikita ko talaga yung sakripisyo ng mga magulang. Kaya siguro, yung lumaki ako na nandun tumatak sa isip ko na pag nagkataon na makapagtrabaho ako or makatulong, hindi ko sasayangin lahat ng gusto kong gawin sa mga magulang ko kasi simple lang naman yung gusto nila, yung maayos kami at mapaaral. Hindi naman nila kami sinasabihan na ganito, ganyan, kailangan talaga depende naman yun sa anak kung tutulong ka sa mga magulang. Pero yun na yun talaga kahit di nila ako sinabihan. Kahit hindi sila naniniwala sa sarili ko guys kasi dati bata pa ako. Mahilig ako magbarkada talaga. Pero mahilig ako magbarkada, makipagkaibigan. Palakaibigan talaga ako nung bata pa ako. Siyempre na-discriminate din nila ako yung napagsabihan ng di maganda kasi nga nakikita nila yung mga ginagawa ko. Mahilig ako maggala. Pero mahilig ako maggala, mahilig ako magbarkada, pero isang bagay talaga guys na hindi ko ginagawa, yung pag-iinom. Yun lang yung may proud ng mga magulang ko dati kasi kahit na mahilig ako maggala-gala, yung nag-i-enjoy ka ba guys kasi siyempre pag teenager ka or yung bata pa, mahilig ka talaga mag-enjoy. Yun ang hindi ko talaga pinasukan, yung pag-iinom, paninigarilyo. Never ko talaga yung ginawa bata ako. At saka dalaga na, kahit na may asawa na ako nung dati pa na yun ang hindi ko talaga ginawa. Kasi hindi ko talaga gusto. Kasi kaya nga sabi nila pag makapagbarkada ka daw ng ganito ganyan, ikaw din, pati din daw ikaw magiging ganyan. Pero masasabi ko depende yan sa tao, depende sa iyo. Kasi ako kahit yung mga barkada ko mga pala inuman yan o ganyan, never talaga ako nagiging ganon kasi nasa sayo naman yan. Kaya yun guys, nadi-discriminate ako dati na ganito ganyan, paglaki wala daw ako may tulong. Pero never akong never akong nagpa-apekto sa mga ganong salito. Kasi alam ko sarili ko, nakaya ko yung mga ganito. Hindi ko na ginagawa yung mga hindi maganda. Kaya minsan talaga guys, kailangan, kung ano yung mga sinasabi ng iba, huwag nyo talagang isipin. Paniniwalaan nyo yung sarili nyo, katulad ng ginagawa ko.
Kasi hindi naman lahat ng tao hindi napagsabihan ng di maganda, di ba? Kasi ako naranasan ko yan, bata pa. Pero, alam ko sa sarili ko na hindi ako ganun. Hindi ako nagpapa-apekto. Hindi ako nagpapa-apekto. Ang pinapaniwalaan ko, yung gusto ko sa buhay ko, yung magagawa ko na mabuti sa kapwa or sa mga magulang ko. Yun yung ginagawa ko, guys. Pero biruin nyo nagawa ko talaga siya pag yun talaga ang gusto mo. Kaya huwag kayong magpapa-apekto pag merong mga tao nagdi-discriminate sa'yo. Kasi wala yung mangyayari sa buhay nyo pag nagpa-apekto kayo. Hayaan nyo lang gawin yung inspirasyon. Yun naman ginawa ko eh. Ginawa ko silang inspirasyon. Kaya nung time na lagi din ako